Okay, good evening. Good news para sa mga government employees, non-uniform government employees. Nilagdaanan ni DBM Secretary ang guidelines and rules and regulation para doon sa pag-release na ng second tranche ng increase na pinirmahan last year, no, ng pag-increase nito. So, anytime ibibigay na yon. Pangalawang i-share ko sa inyong nabalitaan ko din dito sa UNTV, no, na base sa interview nila kay DepEd Secretary, so former Senator Angara. So mayroon tungkol sa mga teachers, no, may plano Ng principal at teacher 1 sa bansa. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, may ilang teacher 1 ang inaabot na ng dekada bago ma-promote kung kaya ang ilan ay pinili na lang na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Bukod dito ay mayroon ding mga officer in charge na dapat sana ay qualified principal na. At dahil din sa tagal ng promotion ng isang teacher 1, ilan nga sa mga ito ay naghahanap na lang ng ibang trabaho sa ibang bansa. Kaya naman target ng DepEd na sa loob ng 10 taon, dapat ay magkaroon na ng isang siyang pabilisin ang pag-promote ng mga teachers 1 and sa mga principal. Sa pagka-principal, no, na may iba kasi kadalasan sa mga teachers kasi may mga 10 years na teacher 1 pa din. So di pa sinabi kung paano niya masusing pinag-aralan pa, paano mangyari ito. Pero sa pagkakaalam ko sa ngayon, kahit ilang years ang teacher 1, hindi mapopromote sa pagkakaalam ko sa ngayong sitwasyon na sistemang sinusunod ng promotion, no? Kasi at least kailangan mayroon kang 18 units kahit anong tagal mo pa sa pagtuturo. Hindi ka ma-promote kasi isa sa requirements doon ay kailangan 18 units yung masteral ang nakuha mo or its equivalent. Hindi naman kasama sa equivalent na yun yung na how long you've been teaching. So hindi counted doon. So ang ano noon yung performance mo sa pagtuturo, dati kasama yung IPCRF, pero sa ngayon temporarily hold na yon, wala na yung IPCRF sa ngayon. So yung ang isa doon ay yung continuing studies mo. So kailangan may 18 units ka para bago ka ma-qualify. Tapos iraranking ka pa, kasama ka sa mga aspirants, sa mga masteral graduate na. So malabo, no, malabong ma-promote ka. Kaya di ko lang alam kung anong ngayon yan. So wala pa yung yung guidelines sila paano ang promotion na yan. So alam naman nila yon na di na po promote pagka walang 18 units. So sana mabago yan na hindi na maging basihan yung at least 18 units ka sa masteral para ma-promote ka sa pagka-teacher 2. Okay, so kasi kung yun, maraming magagaling meron kaming kasamahan sa school na ang gagaling niya, talagang isa siya sa pinakamagaling na teacher, pero teacher 2 lang siya kasi para ma-promote ka ng teacher 3, may at least kasama din ata yun, at least may 18 units ka, no, or 24 units. So palagay mo 18. Kung wala kang masteral na 18 units, hindi ka rin mapasok doon para mag-qualify ka sa ranking ng teacher 3. So teacher 2 pa din siya hanggang ngayon, ano? So kung di ka man naman dadaan doon sa ranking ng sa school, pwede kang diretso kung full-fledged ka ng masteral. So mahirap ang promotion kung basihan yan sa mga yung nag-aaral. Pero sa ngayon, maraming mga bata ngayon na talaga ang sigasig magsiaral ng masteral, doctoral. So ma-leave behind yung mga 10 years na, 15 years na teacher 1 pa din. Kung yun pa rin ang maging babasihan na kailangan may 18 units ka ng nakuha sa masteral. So ulitin ko, mukhang maganda tong plano or pinag-aralan ngayon ng bago nating Deputy Secretary na
pabilisin ang promotion ng mga 10 taon na na Teacher 1 pa din. At pagkakantindi ko doon sa promotion ng pagka-principal, yung merong mga OIC na qualified naman maging principal, pero hindi pa rin naging principal. So siguro doon sa mga ibang requirements na igsiksing sa ngayon, that's why yung OIC hindi pa rin ma-promote ng pagka-principal dahil baka kulang sila doon sa requirements na hindi nila maibibigay. Sa palagay ko baka kasama na din yung mga kailangan doctoral ka. I do not know sa pagdating sa promotion para qualified ka sa pagka-principal. Or, ang pagkakaalam ko pala dati, kahit anong galing mo, pag hindi mo maipasa yung principalship exam, hindi ka pa rin ma-promote pagka-principal. So isa siguro yun sa paano nila magawa ng paraan na maging principal yung mga OIC o yung mga qualified maliban doon sa exam ng principalship. Okay, so far basta ang dami ko sinasabi, ano? Parang baka nalilito kayo sa sinasabi ko. So ang maganda dyan ay, in short, may plano o pinag-aralan ngayon ng DepEd base sa gusto ng DepEd Secretary na ma-promote ang mga Teacher 1 na matagal nang nagtuturo na hanggang ngayon ay Teacher 1 pa din. At yung pag-promote ng mga OIC na hindi pa rin naging principal. So pag OIC ka na hindi ka pa rin principal, ibig sabihin pwede kang Teacher 1, Teacher 3, or head teacher ka. Pero kaya naging OIC ka, pero hindi ka pa rin na-promote sa position as principal. So siguro doon sa mga guidelines, isa sa pagkakaalam ko, kung hindi mo maipasa yung principalship exam, hindi ka talaga mag-promote pagka-principal. Maraming salamat. Sana'y panoorin itong YouTube channel ko, at pag napanood nyo to, panoorin nyo pa yung ibang subscribe nyo at panoorin nyo yung iba kong ano. So isa sa bala kong isi-share ay yung binaban na ang TikTok sa US. So ang kapalit naman noon, ang ginawa nilang, kasi binaban ng US ang pag-operate ng TikTok sa US, si Elon Musk napiktuhan din dahil si Elon Musk, alam naman na American yan siya. So hindi rin inaalaw ng yung network niya, yung parang din sa Facebook, no, yung X. So hindi rin allowed doon sa China. So parang may balikan. So may war between trading war or between the US and China. So lalo na ito ngayon na bago na ang presidente ng US. So abangan natin kung ano mangyayari, kasi merong batas na ngayon na so saka ko na itatopic sa inyo tungkol dyan sa yung pagbaban ng pinagbawala na ang paggamit ng TikTok sa US. So mayroon din namang kapalit ang parang gumanti ang China na apektuhan ang company ni Elon Musk. So alam naman natin, Elon Musk is a strong supporter of Trump or President Trump. Maraming salamat.